Pagkagat ng dilim, binasa muli ni Javier ang kanyang medikal na tala sa mesitang kaharap ng bintana upang makahanap siya ng solusyon sa karamdaman na ito. Habang tahimik siyang nagbabasa sa ilalim ng liwanag ng lampara ay nakarinig siya ng ingay sa labas kasabay ng pagdaan ng maitim na silhouette sa bintana. Napatayo sa gulat si Javier kaya naghanap siya ng bagay sa paligid upang maging proteksyon sa sarili. Sa paghahanap niya ay nakakita siya ng isang maliit na pamangwit sa gilid ng pinto. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas ng pinto upang mag-imbestiga. Paglabas ng bahay ay kaagad bumungad kay Javier ang kadiliman ng paligid. Sobrang tahimik ng baryo at tanging sipol lang ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa likod ng bahay upang tingnan ang bintana kung saan nanggaling ang anino, subalit pagdating niya sa likod ay wala na siyang naabutan pa. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya nang bumalik sa loob si Javier, ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ng namumutlang mukha ni Kael. Sa gulat ay muntik na niyang mahampas sa ulo ang lalaki, mabuti na lang ay nakaiwas si Kael nang magdak ito bigla. "Pambihira ka naman, Kael! Papatayin mo ba ako sa nerbiyos?" Sambit ni Javier na halos bumaba na ang lahat ng dugo sa mga paa. "Naku, pasensya na, nagulat kita. Natay lang kasi ako sa likod." Katwiran ni Kael. "Pambihira, muntik na kitang mapatay." Wika ni Javier na hindi mawala ang kaba sa dibdib. "Gamit ang pamingwit? Ayos ah, mapapatay mo pala ng pamingwit ang dakilang si Kael." Biro ni Kael, kaya napatawa tuloy si Javier. "Pwede mo yan maisulat sa mga alamat Nadagdag pa ng lalaki. Tumawa lang si Javier, bay na maswerang hahampasin si Kael ng pamangwit. "Wow, kalma lang." Sabay tawa ni Kael at umalis na ito. Naiwang mag-isa si Javier habang winawaksi na lang sa isip ang nangyari. Ngunit nang paalis na siya ay may narinig si Javier na pagsirit ng boses. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Sa takot ay napatakbo ng mabilis si Javier pauwi ng bahay. Kinaumagahan, habang katabi si Michelle ay sinuri muli ni Javier ang mga lalaking pasyente na inoobserbahan niya ng dugo at nanlumo siya sa naging resulta ng gamutang isinigawa niya. "Mas bumaba ang pagpintig ng pulso nila. Yung daloy ng dugo nila ay bumagal din." Wika ni Javier, kaya nalungkot si Michelle. Napahinto sila sa pag-uusap nang pumasok si Juan sa bahay. "Kamusta na sila?" Excited na tanong ni Juan. Nagpalita naman ng tingin sina Michelle at Javier. "Ikinalulungkot ko, pero walang epekto ang mga paggamot na ginawa ko." Pag-amin ni Javier. Biglang tumaas ang dugo ni Juan sa ulo. "Ano bang kalokohan ang sinasabi mo?" Tila hindi matanggap ni Juan ang mapait na balita. "Pasensya na. Mayroong isang bagay lang ako na hindi maintindihan. Para may kaakibat na kababalaghang nangyayari." Ani ni Javier. "Iniisip mo bang kagagawa nito ng salamangka?" Saad ni Juan na nanlalaki ang mga mata. "Yan ay posible. Base sa mga hitsura nila ay hindi nakatakatakang may kinalaman dito ang salamangka." Sagot naman ni Javier. Dahil dito, hindi tuloy na iwasan na maikwento ni Juan ang unang engkwentro niya kay Alden. Natatakot ako ng sobra. Nung isang gabi, nakita ko si Alden. Nakaramdam agad ako ng isang kakaibang presensya. Isang presensya na nababalot ng kasamaan. Kaya napatingin ako sa isang paligid at hindi inaasahan na makikita ko ang figura ng isang nilalang na nagtatago sa madilim na sulok ng puno na may mapupulang mga mata. Hindi malinaw sa akin ang itsura niya, ngunit sumasama sa hangin ng dala niyang kasamaan na parang naghahatid ng kamatayan. Nanginginig na salaysay ni Juan habang seryosong nakikinig ang dalawa. Dahil dito, napatingin agad si Javier kay Michelle. "Kailangan nating bumalik kay Tio. Siya lang ang makakapagpaliwanag nito."
Wika ni Javier kay Michelle. Sa oras na iyon ay naghanda na sina Javier para bumalik sa Terraveda. Mataas na ang sikat ng araw nang mapagdesisyonan na nilang bumalik. Mula sa labas ng nayon ay hinatid sila ng tanaw ng buong baryo habang papasok sila sa kagubatan. Pinangunahan ni Javier at Michelle ang mahabang paglalakbay habang nasa bandang hulihan naman nila ang mga kabalyero na nakaalalay sa likod bilang kanilang suporta. Ngunit habang nasa bandang kalagitnaan sila ng paglalakbay ay napansin ni Nicolas ang isang usok ng apoy na pumapanhik sa himpapawid. Dahil dito, itinaas niya kaagad ang isang kamay upang pahintuin ang grupo. "Bumaba kayo at itali niyo mga kabayo. Walang magbibigay ng tunog kahit sino man sa inyo." Mahinang sabi ni Nicolas. Tumalima naman ang lahat at maingat nilang itinali sa mga puno ang mga kabayo. Pagkatapos nito ay sama-sama silang bumaba sa libis. Dahan-dahang lumapit sa madamong bahagi ng gubat at nagtago. Umupo sila ng tahimik nang makita sa di kalayuan ang isang kampo. May 2 toldang nakatayo malapit sa isang pugon na may 4 na kalalakihan ang nakapalibot habang pinagkakatuwaan ng isang babae na umiiyak dahil sa takot. Pinagpapasapasahan nila ito na parang laruan habang sila ay nagtatawanan. Umakyat ang dugo ni Kael sa ulo at naisugurin ang mga lalaki, subalit pinigilan ito ni Ramon saka pinakalma sandali. "Mga bandido ba sila?" Bulong ni Javier. "Hindi ko rin alam," sagot ni Eliseo. "Lilihis tayo sa kampo nila. Kailangan natin umiwas sa anumang paraan. Kapag nagawa natin iyon, makakarating tayo sa kapatagan ng hindi napapansin." Wika ni Nicolas na mas piniling umiwas kesa makialam. Nakita ni Kael ang isang batang babae na nakatali ang mga kamay at pinagsususuntok ng mga lalaki. "Humanda sila!" Hindi na nakatiis si Kael at hinugot na niya ang kanyang espada. Bumaba si Kael sa kampo at sumunod naman ang iba. "Tikman niyo to!" Mabilis na tumalon si Kael at inundayan niya ng saksak ang isang lalaki. Tumagos sa tiyan ng lalaki ang espada ni Kael at sabay silang natumba sa lupa. Nakita ito ng 3 kaya sinugod nila sa Kael, subalit sinalubong sila ng mga kabalyero. Sinalo ng espada ni Eliseo ang palakol ng lalaki nang hampasin nito sa likod si Kael. Sinuntok niya agad sa mukha ang lalaki na sinabayan ng pagtuhog sa sikmura. Parang nayupi ang katawan ng kalaban nang bumaon sa kanya ang kalahati ng espada ni Eliseo. "Ah!" Alumpit na sigaw ng lalaki. Bago takasan ng hininga ay sumuka ito ng maraming dugo saka bumagsak sa lupa na nangingisay. "Ah!" Winasiwas ng pangatlong lalaki ang espada nito kay Ramon, subalit nakayuko ang kabalyero at tumagos kay Kael ang lalaki. Dahil dito ay nakipagtagisan ng espada si Kael sa pangatlong lalaki. Kaliwat kanan ng mga ataking pinapakawalan nito habang ito ay sumisigaw sa galit. Nagtapon ito ng straight kay Kael pero sinalag lang iyon ng espada ni Kael. Mabilis na sumungkit ng right strike si Kael ngunit nakayuko ang kalaban. Gumanti ng left straight ang lalaki subalit nakapihit sa kaliwa si Kael sabay nagdash palapit at naghagis ng suntok. Dumugo ang ilong ng kalaban at natumba ito. Sinubukan itong tumayo, subalit sinaksak kaagad ito ni Ramon sa katawan. Patay ang kalaban nang bumuka ang tiyan nito matapos hilahin pababa ni Ramon ang espada niya. Napatingin sa kanan si Kael at nakitang nakikipag-umpugan si Eliseo sa huling lalaki. Napaatras ng bahagya sa Eliseo sa mga pabara-barang atake ng kalaban. Walang habas na pinaulan ng mga taga sa Eliseo ng agresibong lalaki, subalit nagagawa namang kontrolin ni Eliseo ang laban. Naghagis siya bigla sa kaliwa at pinunterya ang dibdib ng lalaki, pero yumuko ang kalaban sabay nag-counter-attack. Pagtusok nito, tinira ng straight sa leeg si Eliseo, subalit naiwasan ni Eliseo ang atake nang maipihit niya kaagad sa kanan ang ulo. Nagdak si Eliseo sa malambot na lupa, sabay gulong at nagtapo ng right hooks sa kalaban.
Tumilapon ng lalaki nang halikan nito ang kamao ng binatang kabalyero. Dugo ang bumagsak ang lalaki sa paanan ni Nicolas. Bago pa ito makabangon ay itinarak ni Nicolas ang espada sa dibdib ng kalaban. Nakadilat pa ang mga mata ng lalaki habang nangingisay itong binawian ng buhay sa paanan ni Nicolas. Sa loob ng 5 minuto, naubos nila agad ang 4 na kalaban. Subalit hindi nila inaasahan ng paparating pang suporta na nangongolekta lang ng mga panggatong sa paligid. Sumalakay sila nang madinig nila ang umpugan ng mga sandata. Halos 20 katao ang sumugod sa 4 na magigiting na kabalyero. Nataranta naman si Michelle sa dami ng mga kalaban, kaya nagtago ito agad, maliban sa mga kabalyero na hindi man lang natinag sa dami ng kalaban. Karamihan sa mga kalaban ay may mga hawak na palakol, pamalo, pana at sibat na siyang ginagamit nila sa pananakot at panggigipit sa mga nauhuling biktima sa iba't ibang lugar. Humahangos sa takbo ang isang kalbong lalaki na nakataas ang palakol, ngunit sinalubong ito ni Nicolas at hinawakan ng kamay. Bumaling ito kay Ramon na nakangiting sinipa sa tiyan ng bruskong si Ramon ang kalbo. Tumalsik ng ilang metro ang kalbo habang ang kanyang palakol ay paikot-ikot sa hangin at tumusok sa dibdib ng kasamahan. Tumba ang 2 kalaban sa isang atake lang. Sumugod pa ang ilang mga kaaway kaya nagsalitan na ng pakikipaglaban ang mga kabalyero. Nag-man-to-man combat sila habang paunti-unting inuubos ang mga kaaway. Isang lalaki ang biglang tumalon kay Ramon. Sinalo ito ni Ramon gamit ang kanyang mga malalapad na kamay at isinampa niya ito sa batok. Umikot siya ng 1 beses para itaboy ang mga papalapit pang kalaban. Natumba ang mga ito nang matamaan ng sipa ng kasamahan. Kasunod nito ay hinawakan mabuti ni Ramon ang binti at ulo ng lalaki, saka ito grinip at binalian ng mga buto sa katawan. Namatay agad ang lalaki nang madislocate ang mga buto nito sa katawan at tumusok sa iba't ibang bahagi ng kanyang mga laman. Parang naging lantay gulay ang lalaki nang ibinagsak ito sa lupa ni Ramon. Sa kabila nito ay isang kalaban ang nakalusot sa tagiliran ni Ramon at tumatakbo papunta kay Javier na may dalang pamalo. Subalit hindi man lang natinag si Javier sa panganib na nakaambang at sinalubong pa ang kalaban. Gamit ang mahika ay itinapon niya palayo ang lalaki at isinabit niya ito sa mataas na puno. Sigaw ng lalaki nang lumupaypay ang katawan sa sanga. Maswerte si Javier dahil hindi man lang siya napansin ng mga kasama niya dahil abala ito sa pakikipaglaban sa iba. Sa dami ng kalaban ay hindi bumaba ang moral ng mga kabalyero. Mas lalong tumindi ang kanilang pakikipaglaban at unti-unting hinihila ang mga kalaban sa punto ng kabiguan sa pamamagitan ni Kael na marahas na sumugod sa mga kalaban. Pinaulanan siya ng mga palaso sa iba't ibang direksyon, subalit ni isang palaso ay hindi ito tinamaan. Animoy lumalampas lang na parang hangin ang mga palasong tumatalsik sa kanya. Sa bilis ng kanyang galaw ay hindi mahulaan ng kalaban kung saan ito tutungo at paano siya aatake. Paekis-ekis ang pagsalubong niya ngunit bigla itong tumalon at gumulong sa lupa. Hanggat sa makalapit na si Kael sa mga namamanang kalaban na nakapwesto sa ilalim ng mga puno. Isang dazzling dash ang ginawa ni Kael. Pagkatapos ay inisa-isa niyang pinaghihiwa ang mga kalaban na lahat ay tinamaan sa braso, binti, ulo, tiyan at leeg. Pagkahinto niya ay 5 kalaban rin ang kasabay na natumba at namimilipit sa sakit. Sumugod pa si Kael sa mga natitirang kaaway nang mapansing nakakalat pa rin ang mga ito. Nakalapit si Kael sa isang kalaban at biglang tinuhog ito sa lalamunan. Pagkatapos ay hinila niya bigla ang espada, kaya humiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Tumalsik ang sariwang dugo sa mukha ni Kael at bumagsak ang katawang walang ulo ng kalaban. Animoy naligo sa dugo si Kael sa marahas niyang pakikipaglaban. Umatake pa ang ilang natitirang kalaban sa harapan ni Kael. Pare-pareho silang nanginginig sa galit
Halatang gustong pagpira-pirasuhin ang katawan ng kabalyero sa ginawa niya sa kanilang mga kasamahan. Nag-cartwheel ng ilang beses si Kael. Lumapag ang mga paa niya sa tabi ng isang bangkay saka dumiretso ang talon niya sa kalabang nakatayo sa gilid ng puno. Nasa ibaba ang ulo ni Kael habang umiikot na parang ipo-ipo pagkatapos ay lumapag sa ibabaw ng sanga. Saka siya tumalon ulit at bumagsak sa likod ng kalaban. Hindi man lang nakareact ang lalaki nang nakapwesto na si Kael sa likod nito. Bago pa siya makalingon ay paparating na ang talim ng espada ni Kael na may bahid ng mga dugo. Putol ang ulo ng lalaki nang tagbasin ni Kael ang leeg nito. Buong tapang na sumugod ang isa habang nakatalikod si Kael, subalit naramdaman ni Kael ang papalapit na mga yabag kasabay ng isang taga. Mabilis nag-backflip sa kanan si Kael at yumuko siya sabay slash sa kaliwang bahagi ng tiyan ng lalaki. Bumulwak ang tagiliran ng lalaki at sumirit palabas ang masaganang dugo nito. Makikita pa ang mapuputing buto ng mga ribs nito habang umaagos ang mapulang dugo nito. Bumagsak ang kalaban matapos kapusin ng hininga dahil sa pinsala nito. Nabigla naman si Nicolas sa husay at galing na ipinakita ni Kael. Nakakabulag ang bilis nito at hindi man lang sila maayos na nasundan ng mga mata. Inisa-isa niya ng walang awa ang mga kalaban at hindi nito alintana na baka tamaan siya ng palaso at espada. Habang nakatayo ang ilang kalaban ay siya namang pagkaripas ni Kael palapit sa kanila. Nagdash itong muli mula sa napatumba niya at nakalapit kaagad sa isang kalaban saka tinusok ang espada sa tiyan nito. Sumayaw sa tadtad ng saksak ang katawan ng lalaki at nabitawan ang crossbow nito. Sinalo ito ni Kael at tinutok sa 7 natirang kaaway na hindi man lang nagawang makakilos sa tindi ng panginginig ng mga tuhod. Sa dami ng kanyang napaslang ay medyo napapaisip na rin ng mga kalaban na baka maubos sila kapag nagpatuloy pa sila sa laban. Kaya sa halip na sumugod at maghiganti, ay nagpasyahan ng mga ito na umatras na lang at iwan ang mga patay nilang kasamahan. Nagsitakbuhan ng mga kalaban palayo na parang asong gala at hindi na muling nakita. Grabe! Ang astig mo naman, Kael! Ang tindi mo pala, ha? Paghanga ni Eliseo sa kaibigan niya. Nako, sobra ka naman pumuri. Nasiyahan lang naman ako sa laban. Sabay kamot sa ulo ni Kael. Nilapitan siya ni Nicolas sabay apir sa kanya. Samantalang napa-thumbs up naman si Javier kay Kael sa paghanga niya sa kaibigan. Habang nagkakasiyahan ng apat ay napansin bigla ni Michelle na wala na sa tabi nila si Ramon. Dito! Hali kayo! Sigaw ni Ramon. Nahanap ng 5 si Ramon sa likod ng isang puno habang kinakandado ang walang malay na babae. Mukhang huli na tayo. Sambit pa ni Ramon. Lumuhod naman si Javier sa tabi ni Ramon upang tingnan mabuti ang lagay ng dalaga. Hindi pa siya. Biglang nagising ang babae. Nagsisigaw ito at sinubukang lumayo kay Javier. Hey, ayos lang. Huwag kang matakot sa kanya. Pagpapakalma ni Ramon sa dalaga habang nakakandong pa rin ito sa kanya. Yumuko si Michelle sa tabi ng dalawa at pinagmastan niya rin ng dalaga. Napansin niyang nanginginig ito at tila takot na takot. Pinaupo ni Ramon ang dalaga. Pinapakalma ito habang nakatingin siya sa mga mata nito. Mga kabalyero kami ng Terraveda. Ligtas ka na ngayon, kaya huwag ka nang matakot. Wika ni Ramon, sabay hinaplos ang pisngi ng dalaga. Papalayain ka namin. Inabot ni Michelle ang tali para kalasin sa pagkakagapos ang dalaga. Namilipit ito sa sakit habang nakatingin kay Michelle. Natanggal ni Michelle ang tali. Ako nga pala si Michelle. Anong pangalan mo? Nakangiting tanong ni Michelle. Lamia. Ang pangalan ko ay Lamia. Sagot ng dalaga. Nilabas ni Javier ang ilang medikal na supply upang gamutin ang mga pasa ni Lamia. Anong nangyari sa'yo, Lamia? Usisa pa ni Michelle.
Naglalakbay kami pauwi ng makasalubong namin ng mga lalaking yun at dinala kami sa kakahuyan. Bahagyang humikbi si Lamia at idiniin ang sarili nito sa mga haplos ni Ramon. Ang iyong mga sugat sa kamay, sila ba ay may gawa nito sa'yo? Sabay kinuha ni Javier ang isang kamay ni Lamia para hawakan ito sa pulso, ngunit napaatras siya sa pagkakahawak ng magpumiglas muli si Lamia. Yumuko naman si Nicolas sabay itinapat ang kamay kay Javier para pigilan siya at inaliw ni Ramon si Lamia para kumalma. Kasunod nito ay marahang ipinatong ni Nicolas ang isang kamay niya sa nanginginig na braso ni Lamia. May lakas ka pa ba para sumakay? Tanong ni Nicolas. Tumingala si Lamia pero di sumagot. Kung ganon, umalis na tayo dito bago pa sila bumalik. Sambit ni Nicolas. Inakay ni Ramon si Lamia para makatayo at umalis sila sa lugar. Nangunguna sa paglalakad sa kanilang lahat si Nicolas habang hinihila nila ang mga kabayo. Samantalang nakaupo lang si Lamia sa kabayo ni Ramon habang ito ay kanyang hinihila. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating sila sa isang open field na gubat, kaya naisipan ni Nicolas na pansamantala muna silang magpapahinga sa lugar, gayong papalubog na rin ng araw. Magiging ligtas sa kanila ang lugar dahil hindi masyadong mapuno ang pwesto nila at madali lang para sa kanilang makita ang mga kalaban. Pagsapit sa isang malaking puno ay itinali ni Nicolas ang kabayo niya sa sanga. Magiging ligtas tayo dito sa gabi hanggang umaga, wika ni Nicolas. Tumigil ang grupo at inilahan ni Javier ang isang kamay upang alalayang bumaba si Lamia sa kabayo. Halika! Sambit ni Javier, ngunit umiwas si Lamia at tinapik ang kamay ng binata. Nakita ito ni Ramon kaya itinulak nito palayo si Javier. Hoy, ikaw Javier! Lumayo-layo ka nga! Kapag lumapit ka uli sa kanya talaga malilintikan ka sa akin! Babala ni Ramon kay Javier. Hindi nakareak agad si Javier. Gulat na gulat lang sila ni Michelle sa inasal ni Ramon kahit na nagmamagandang loob lang naman si Javier kay Lamia. Bumaba si Lamia at kinanlong ito ni Ramon sa kanyang mga bisig palayo sa dalawa. Huwag ka na uli lalapit! Wika ni Ramon kay Javier bago naglakad palayo. Naiwan si Javier at Michelle na nagtataka pa rin sa nangyari. Huwag ka mag-alala, Javier. Mukhang sa tingin ko hindi naman niya yung sinasadya. Pagod lang siya, yun lang. Saad ng dalaga. Tumangulang si Javier kahit na nabibigla pa at ipinagkibit balikat na lang ang nangyari. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng magpahinga ang iba dahil sa pagod. Samantalang nakaupo lang si Ramon sa harap ng bonfire habang nilalaro-laro niya ang isang tangkay sa apoy. Maya-maya pa ay may narinig siya na isang ungol ng babae na tahimik na umiiyak sa di kalayuan. Napatayo si Ramon at naglakad siya upang mag-imbestiga. Habang naglalakad siya ay pahina ng pahina ang naririnig niyang iyak hanggang sa ito ay maging hikbi na lamang. Di nga nagtagal ay nakita niya si Lamia na mag-isang nakabaluktot sa likod ng isang malaking puno, nanginginig na humihikbi at para bang takot na takot. Lumuhod si Ramon at itinarak niya ang espada sa lupa upang aluin si Lamia. Huwag ka matakot. Walang pinsalang maaaring dumating sa iyo ngayon. Niyakap ito ni Ramon ng banayad, ngunit di niya napansin ang biglang pagkislap ng mga mata ni Lamia. Naglaho ang itim sa sklera ng kanyang mga mata at napalitan ng kumikinang na berdeng kasing kulay ng mga mata ng ahas. Sumisirit ito sa kinang na parang napakalinaw ang paligid. Itiningala ni Lamia ang muka upang tingnan si Ramon, subalit may narinig na kaluskosang dalawa kaya tumayo si Ramon. Binunot niya ang espada at naghanda para sa pag-atake. Pasensya na, hindi ko sinasadya makagambala. Nais ko lang sanang... Saad ni Javier. Ibinaba ni Ramon ang espada niya, samantalang lihim na pinandilatan ni Lamia ng mata si Javier. Gusto niya ba ng tubig? Nag-abot si Javier ng isang prasko. Ngunit di siya pinansin ni Ramon.
Humarap ito kay Lamia pagkatapos ay lumayo sila kay Javier habang magkayakap sa isa't isa. Samantala, kasalukuyan namang nagpupulong sina Jericho, Aragon at Mang Rigor sa konseho. 2 araw na ang nakalipas. Dapat nakabalik na sila ngayon. Hindi maiwasan ni Jericho na mag-alala sa mga kasamahan niya. Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Malamang sa mga oras na ito ay ligtas lang sila. Siguro may ilang pagkakaantala lang na nangyari sa baryong iyon. Sagot naman ni Aragon. Kung may pagkakaantala, nagpadala sana sila ng mensahe. Wika naman ni Jericho. Baka nagkaaberya lang doon sa pababang tulay sa ilog ng Baliwag. Saad pa ni Aragon. Hindi, nasuri ko na. Dumaan doon ang patrol kahapon. Tugon naman ni Jericho. Kung ganon, dapat ba ako magpadala ng ilang kawal para hanapin sila? Mungkahi ni Aragon. Hindi sumagot si Jericho. Tumingin siya kay Mang Rigor na tahimik lang na nakikinig sa kanila habang ito ay nakatayo at nakapatong ang mga braso sa likod ng isang upuan. Mang Rigor, natapos mo na ba ang trabaho mo dito? Tanong ng batang hari. Opo, kamahalan. Ako ay nasisiyahan na ang pasmadong sakit ay nalampasan na. Magalang na sagot ng manggagamot. Kung gayon, aalis tayo papuntang Baliwag sa unang liwanag ng umaga. Wika ni Jericho at lumabas na ng konseho. Nagkatinginan lang ang dalawa na parehong nanlilisik na nakatitig sa isa't isa. Sumunod na lumabas si Aragon upang magpahinga sa kwarto at naiwan si Mang Rigor sa loob na may malalim na iniisip. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Bulong sa isip ng matanda bago siya lumabas ng konseho. Pagputok ng bukang liwayway, sama-samang sumakay sa kabayo sina Jericho sa main square. Pagkatapos ng ilang instruksyon ay lumakad na ang grupo papunta sa Baliwag upang alamin ang nangyari sa grupong ipinadala niya. Ilang araw na ang nakakalipas sa naturang liblib na baryong iyon. Samantala, paggising sa umaga, masaganang nag-almusal ang grupo ni Nicolas sa kakahuyan na pinagkampuhan nila kagabi. Nakangiting lumapit si Michelle kay Lamia habang ito ay nakatalungko sa harap ng apoy. Heto, kunin mo. Sinubukang iabot ng dalaga kay Lamia ang mangkok, ngunit tumanggi ito. Sige, ilalagay ko na lang dito. Inilagay ni Michelle ang mangkok sa fire pit na mga bato sa malapit at naglakad papunta kay Javier. Hindi pa rin siya kumakain. Parang wala siyang gana. Kawawang babae. Wika ng dalaga. Hindi sumagot si Javier na tahimik lang na kumakain ng pulang mansanas. Lumapit si Nicolas sa kabayo niya at may kinuha sa bag. Iligpit ninyo ang mga gamit nyo. Alis na tayo papunta sa silangan kasabay ng pagtaas ng araw. Wika ni Nicolas. Napalingon si Javier. Teka, sa silangan? Di ba nasa kanlurang bahagi ang Terraveda? Pagtataka ng binata. Hiniling ni Lamia na iuwi natin siya. Sagot ni Eliseo kay Javier. Napaupo si Kael sa tabi niya. Hindi maaari. Kailangan natin puntahan si Tio. Tanggi ni Javier. Malungkot na napayuko si Lamia at napansin iyon ng mga kabalyerong nasa paligid niya. Matikas na tumayo si Kael. Makakapaghintay pa si Mang Rigor sa atin. Maglalakbay tayo patungong silangan. Saad ni Kael. Natahimik sandali si Javier at nag-isip. Ipinadala tayo upang tulungan ang mga tao sa Baliwag. Ang buhay nila ay nakasalalay sa atin, kaya kailangan nating bumalik. Tugon ni Javier. Humakbang ng ilang metro si Nicolas. Naglalakas loob ka bang kwestiyonin ang aming desisyon? Hindi ka kabalyero at hindi ka rin manggagamot. Isa ka lamang hamak na binatang walang alam kundi maglinis. Tayo na. Umalis na tayo. Galit na pangiinsulto ni Nicolas kay Javier. Nabigla sina Michelle at Javier sa sinabi ni Nicolas. Tinignan nila ang ibang kabalyero ngunit masama rin ang tingin nito sa kanila.
Bumaba ang tingin ni Javier kay Lamia na tahimik pa rin na nakaupo sa harap ng apoy, ni hindi man lang ito nagsasalita. Pakiusap, makinig naman kayo sa kanya. Tama si Javier. Kailangan natin bumalik sa... Napatigil sa pagsambit si Michelle. Huwag kang nga mangialam dito, Michelle. Hindi mo ito trabaho. Sabat ni Eliseo. Nagulat at naguguluhan si Michelle. Ang lahat ng mga kabalyero ay maayos na tinutulungan si Lamia sa paghahanda sa kanilang paglalakbay. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang nakikita at nasasaksihan. Naghinala naman si Javier. Sa kabilang dako, mabilis na nakarating ang grupo ni Jericho sa isang kagubatan kung saan nagkakampo ang ilang pinaghihinalaang mga barbaro. Nagpadala si Jericho ng isang kawal at bumaba ito upang suyurin ang perimeter area. Pagkatapos nito ay hinagis ni Haring Jericho ang kanyang balabal sa kanyang saddle upang bumaba rin sa kabayo. Naglakad-lakad si Jericho ng ilang metro habang nakikiramdam sa paligid. Napansin siya ni Mang Rigor kaya bumaba rin ito sa kabayo at lumapit kay Jericho. May problema ba, kamahalan? Tanong ng matanda. Itinaas bigla ni Jericho ang isang kamay upang pigilang magsalita si Mang Rigor. Pakinggan mo mabuti. Walang huni ng ibon. Wala kahit isa. Pansin ni Jericho. Bumalik ang kawal na inutusan ni Jericho na magsiyasat sa paligid. Hinihingal itong lumapit kay Jericho. Kamahalan! Mahinang sambit ng kawal at sumenyas ito sa hari saka itinuro ang bandang unahan ng kakahuyan. Bumalik si Jericho sa kabayo niya at hinugot ang kanyang espada mula sa saddle ng kanyang kabayo. Kasunod nito ay sumenyas si Jericho sa iba na sundan siya. Dahan-dahan silang bumaba sa may libis habang nakayuko at natuklasan nila ang isang kampo ng mga barbaro. Ngunit nagulat sila sa mga bangkay na nakahandusay sa sahig ng kagubatan. Maraming nagkalat na putol na katawan, mga laman loob na nilalangaw at mga bakas ng dugo na natuyo na lang sa lupa. Halos hindi sila makapaniwala sa sinapit ng mga ito. Tila ba minasaker at walang iniwang buhay. Naging palaisipan tuloy ito kay Jericho. Anong napansin mo? May kakaiba ba sa'yo sa mga katawan na ito? Tanong ni Jericho kay Mang Rigor habang sinusuri niya ang isang bangkay ng lalaki na nakaupo sa tabi ng puno. Opo, kamahalan. Siya lang ang walang bakas ng sugat sa kanila. Sagot ng manggagamot. Wala man lang sa itsura niya na may sakit siya, di ba? Saad ni Jericho. Sinipat maigi ni Mang Rigor ang lalaki at napansin ang pagkaputla ng mukha nito na parang naubusan ng dugo. Dito, kamahalan! Sigaw ni Aragon. Lumapit sina Jericho sa isang kariton na bilangguan na nakabaliktad sa isang puno at walang laman. Mukhang mga mangangalakal sila ng alipin sa itsura ng mga ito. Sambit bigla ni Jericho. Ano ang kanilang dinadala? Isang uri ng hayop? Sabat ni Aragon nang mapansin niya ang ilang bakas ng kalmot sa pinto ng kariton. Sinuri naman ni Mang Rigor ang mga gasgas ng marka sa kahoy. Tila mga kalmot ito ng hayop. Hindi tao ang gumawa sa mga markang ito. Palagay ko ay isang mabangis na nilalang ang may gawa nito at kung sino man siya, ginawa niya ang lahat upang makaalis siya sa lugar na ito. Teorya pa ni Mang Rigor. Umungol ang isa sa mga barbaro na nakaupo sa troso malapit sa kariton. Nilapitan ito ni na Jericho at Mang Rigor. Magagamot mo pa kaya siya? Tanong ni Jericho kay Mang Rigor. Maaari kong subukan, kamahalan. Ngunit kakailanganin ko ng oras at lugar upang maayos ko siyang magamot. Tugon naman ng matanda. Tumingin si Jericho sa mga kawal niya. Maganda na kayo. Isasama natin siya. Bumalik ang tingin ni Jericho kay Mang Rigor. Kailangan natin makarating sa baliwag sa lalong madaling panahon. Tumayo si Jericho at bumalik sa mga kabayo nila.